Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na ang bagong taon? Abay, pabor ka ba na ipagbawal na ang mga political dynasties sa ating politika? Sa survey na ginawa ng Pulse Asia, isang linggo bago magpasko, lumabas na 54% na mga Pilipino ang sumusuporta sa pagbabawal sa mga magkakapamilya, magkakamag-anak sa politika. Sa tanong kung sang-ayon sila sa pangungusap na dapat magpasa ang Kongreso ng batas na magbabawal sa political dynasties, 21% ang nagsabing sobrang sang-ayon at very much agree sila. Nasa 33% naman ang bahagyang sang-ayon o somewhat agree, samantala 27% ang hindi makapagbigay ng sagot o undecided. Kapag pinagsama naman ang mga bahagyang hindi sang-ayon o somewhat disagree at ang mga sobrang hindi sang-ayon o very much disagree, binubuo lamang sila ng 18%. Aba, talo, ika nga, kapanalig. Kung hahatiin ang resulta base sa mga rehiyon, Metro Manila ang may pinakamataas na bahagdan ng mga sang-ayon sa pagsabatas ng isang anti-political dynasty bill. Nasa 69% po o halos 7 sa 10 taga Metro Manila. Parehong 59% naman ang bahagdan ng mga sumang-ayon sa Luzon at sa Kabisayaan. Sa Mindanao, kapanalig, 34% lamang ang mga pabor sa ganitong batas. Sa rehiyon ding yun, pinakamalaki ang mga tutol na nasa 27%. Ano naman ang kinalabasan ng survey batay sa socioeconomic classes o antas ng pamumuhay? Para sa mga nasa tinatawag na Class C o middle class, silang mga nakakaginhawa nga sa buhay, 43% ang nagsabing sang-ayon silang isabatas ang pagbabawal ng political dynasties. Sa mga nasa lower middle class naman, nakakaginhawa at hindi naman mahirap, 57% ang pabor. Wala pa sa kalahati o 47% sa mga nasa Class E o mahihirap ang gustong mawala na ang mga political dynasties sa pamamagitan nga ng isang batas. Sabi ni Cardinal Ambo David ng Caloocan, positibong katangian nating mga Pilipino ang pagiging malapit sa ating pamilya. Pero may mga pamilyang isinasabuhay ito sa maling paraan. Sa sobrang pagpapahalaga sa kanilang pamilya, kinasangkapan nila ang politika para bang pamanang ipinapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak at iba pang mga kapamilya. Ginagawa nilang negosyo at ng kanilang angkan ang pagiging lingkod sa pamahalaan. Ginagawa nilang pribadong pagmamayari ang pampolitikong posisyon. Ginagawa nilang karapatan ang kapangyarihang dapat ginagamit para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kapag nangingibabaw ang ganitong mga pamilya, unti-unti ding nasisira ang bayan. Ito rin kaya ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos nang atasan niya noong Disyembre ang Kongreso na magpasa ng isang anti-political dynasty bill. Alam naman natin galing siya sa isang angkan ng mga politiko at marami siyang ika nga, kapamilya, kamag-anak na nasa pwesto. Kaya may mga nagtataka kung bakit siya biglang pumabor sa ganitong batas. Paliwanag ng kanyang tagapagsalita, gusto raw ni PBBM na matigil na ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga political dynasties. Sa pamamagitan din daw ng ganitong batas, lalakas ang karapatan ng mga Pilipinong pumili ng kanilang mga leader batay sa kakayahan, hindi sa pangalan. Totoo kaya ito, mga kapanalig? Aba, pabor tayo dyan sa posisyon ng ating presidente. Kontra sa mga Catholic social teaching, ang pamamayagpag ng mga political dynasties. Labag ito sa pagiging isang marangal na bokasyon ng politika sa halip na paglingkuran ng taong bayan, pamilya ang nakikinabang sa kapangyarihan. Inaalis ng political dynasties ang patas na pagkakataon para sa tunay na pamumuno sa ating pamahalaan.
Nagiging sanhi rin ang mga political dynasties ng kasakimang sumisira sa mabuting layunin ng politika. Tandaan nating umiira ng politika para sa common good, sa kabutihang panlahat, na mahalaga, kapanalig, para sa pagkakamit ng bawat isa sa atin ng kaganapan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Kaya kapanalig, abangan natin kung ngayong 2026 ay magkakaroon na tayo ng isang batas na magbabawal sa political dynasties. Sa ating panalangin para sa mga mambabatas, gamitin natin kapanalig ang nasasaad sa unang aklat ng Hari 3:9. Bigyan nawa sila ng karunungang kailangan sa pamamahala at kakayanang kumilala ng mabuti sa masama. Kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.